Sasampahan ng kaso ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga gumawa at nagpakalat ng fake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nasabing video ng Pangulo ay inilabas sa maisog rally sa Los Angeles, California, USA na dinaluhan ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DICT Yusek Jeffrey Ivan D., ang nasabing video ng Pangulo ay halatang peke batay sa kanilang masusing pagbubusisi. This is a fake video. Mapapansin nyo iba yung lighting conditions pagdating dito sa mukha sa part na ito. Hindi siya consistent, pero yung the rest is a little bit darker. Pag zoom mo siya, meron siyang a lot of inconsistent colors and pixelations. And the ICT has tools din naman to detect if these are fake news. We can say for certainty that this is really fake. Nakikipag-ugnayan na ang DICT sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police para maimbestigahan ito. Ganon din sa mga social media platform upang ma-take down ang naturang post at malaman kung saan ito nanggaling. We would like to remind everyone that this is, alam niyo, posting this can be, is by itself illegal. It is punishable by Republic Act 10175 because you're willingly trying to spread false utterances or well, just to say, misleading information already. Ayon naman kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., ito ay maliwanag na pagtatangka para ma-destabilize ang Administrasyong Marcos. Itinaon din umano ito sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. kahapon July 22 at sa Amerika ginawa para maiwasang masubject sa jurisdiksyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Naninindigan naman ang National Defense kasama na ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo ang kanilang suporta at tiwala kay Pangulong Marcos Jr. Meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.